Magkape mabuhay! Ang galing talaga ng baby ko. Sa bidyong ito, ipapakita ko nga pala kung paano ako natutong magluto ng ibos. Itong ginagawa ko, dahon pala to ng niyog. Ito yung magiging lagayan ng malagkit natin mamaya. Ang nagturo pala sa akin kung paano gawin ito ay si Nanay Rosalina. Itong dahon ng niyog na ito ay dala-dala niya pa to galing sa Albay. Ang tawag daw dito sa ginagawa namin na to sa Bicol ay arikurong. Itong ibos, hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Ibos na kasi yung nakasanayan naming tawag sa kakanina to. Paborito namin to lalo na pag nasa Bicol kami. Hinahanda to doon pag fiesta. Masarap na kapartner nito, mainit na kape o kaya hot chocolate na may gata. Nung makatapos na kami makagawa ng ganito, nag-umpisa naman si nanay magpakulo ng gata. Yung mga nakikita niyo pong mga butil, anis daw po ang tawag dyan para daw po mabango yung ibos. Itong gata ay pakukuluin lang hanggang sa magmantika, tapos ito daw ang ihahalo sa malagkit na ilalagay naman sa dahon ng niyog. Kapag ganyan na yung itsura, pwede nang ihalo sa malagkit yan. Hahaluin lang po ng maayos hanggang sa magkaroon lahat ng gata yung malagkit. At kapag nahalo na ng maayos, pwede na yan ilagay sa dahon ng niyog o yung arikurong. Ganito po pala ang paglalagay dyan. Lagyan lang po yan ng saktong dami ng malagkit at huwag pong pupunuin para maisara pa yan at itatali yan. Ako po pala yung tagalagay ng malagkit at si Nanay Rosalina naman po ang tagatali. Sa susunod, magpapaturo naman ako kung paano magtali ng ganyan. Ganito naman po ang paraan kung paano yan nilalak at tinatali para hindi lumabas yung malagkit habang niluluto. At ganito nga pala ang itsura niya kapag natali na. Ang magandang panali po talaga dyan ay yung tali na nakukuha sa sako. Wala po kasi kami noon kaya taling straw na lang muna. At eto na nga pala yung mga nagawa naming ibos. Medyo marami-rami din pala itong mga nagawang ibos. Kaya matagal-tagal din tong lulutuin. Nilagyan naman niya ng saktong tubig tapos niluto pala yan ni nanay sa uling ng 2 oras. At eto na pala nung naluto na. Salamat po sa panonood.